Sa ating binasang teksto, Mark chapter 8 verses 1 to 9, ating masusumpungan ang Panginoong Hesus na siya ay nanatili sa bayan ng mga hintil. Kanyang patuloy na itinuturo sa kanyang mga alagad na ang mga aral ukol sa kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga hintil o para sa lahat. Samantala, sa kabilang panig naman, ang mga relihiyosong Hudyo tulad ng mga Pariseo, mga skriba at mga guro ng kautusan ay naniniwala at kanilang kinalakihan na ang mga hintil ay walang lugar sa pakikipag-ugnayan at sa kaharian ng Diyos. Kaya't kanilang kinamumuhian ang ibang lahi at tinatanggihan nila ang anupamang pakikipag-ugnayan sa kanila. Kaya nga't dinala ni Jesus ang kanyang mga alagad sa predominantly Gentile area o sa bayan ng mga hintil at kanyang ipinaunawa at ipinakita sa kanila ang mayamang biyaya ng Diyos ay di lamang sa mga Hudyong sasampalataya, kundi pati na rin sa mga hintil na tatanggap sa Kanya at sa Kanyang mensahe. Pinakita ni Jesus ito sa pamamagitan una ng Kanyang pagalingin ang anak na babae ng isang Kananitang babae na inalihan ng demonyo. Mark chapter 7, pagdating ng babae sa kanilang bahay, nakita niyang lumayas na ang demonyo sa kanyang anak. Ang kanyang anak ay nakahiga sa kama. Matapos ang pangyayaring ito, pinagaling naman ni Jesus ang lalaking bingi at pipi. Mark chapter 7, sila ay lubhang nagilalas na nagsasabi ang lahat ng kanyang ginawa ay napakabuti. Ginawa niyang ang bingi ay makarinig at ang pipi ay makapagsalita. Pagkatapos ng dalawang himalang pinamalas ni Jesus, siya ay nagpatuloy sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa napakaraming tao. Sa chapter 8 ay ating maaalaman na 3 araw nang patuloy na nagtuturo ang Panginoong Hesus. Imagine that, mga kapatid. 3 araw na pagtuturo ang ginawa ni Jesus. Samantala, sa ating panahon, humaba lamang ng higit sa 1 oras ang Sunday service ay kinaiinipan na ng mga taong dumadalo. Ibang-iba ang pagkauhaw ng mga tao noon sa salita ng Diyos kaysa sa ating panahon. Matapos ang 3 araw na pagtuturo, handa na si Jesus na kanyang pauwiin sa kani-kanilang bayan ang mga tao. Nakadama si Jesus ng malaking pagkahabag na sila ay maglalakbay ng mga gutom. Batid niya na sila ay maaaring himatayin sa gutom sa kanilang malayong paglalakbay pauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Kaya't muli, ginawa ni Jesus ang kanyang ginawang himala na natala sa Kapitulo 6. Ito ay nang pakainin niya ang 5,000 katao. Mayroong ilang malinaw na pagkakatulad sa pagitan ng mahimalang pagpapakain sa mga tao dito sa chapter 8 at sa kanyang ginawang himala ng pagpapakain sa chapter 6. Ang unang pagkakatulad. Both miracles involve huge crowd. 5,000 katao sa chapter 6 at ngayon naman ay 4,000 katao. Ikalawa, both miracles took place in a location where no food was available. Kapwa ang mahimalang pagpapakain sa napakaraming tao ay naganap sa ilang doon sa walang sari-sari store man lamang. Third, in both miracles, Jesus used a small amount of food to feed a lot of people. Ikaapat, both miracles involve the use of bread and fish. Chapter 6, 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Samantala sa chapter 8 naman, 7 pirasong tinapay at ilang pirasong isda. Ikalima, in both miracles, Jesus involved the disciples.
Katulong niya ang mga alagad sa distribution ng isda't tinapay. Panganim, in both miracles, the disciples doubted the Lord's ability to meet the need. Sa parehong pagkakataon, nag-alinlangan ang kanyang mga alagad na mapapakain ang napakaraming tao. Ikapito, in both miracles, Jesus asked the question, how many loaves of bread are available? Ang pangwalo, in both miracles, Jesus took what he had, thanked God for it, and broke it. 9. In both miracles, the bread and fish multiplied in the hands of Jesus. Pang-10. In both miracles, the crowds were entirely satisfied. Ang lahat ay nabusog. 11. In both miracles, a large amount of food was left over. Sa chapter 6, verse 43, 12 bakol o basketful ang natira. Sa chapter 8 naman, 7 kaing ang naipon pa. Bagamat maraming pagkakatulad, mayroon ding ilang pagkakaiba sa pagitan ng himalang ito. Una, the number of people fed in this miracle is different. 5,000 sa chapter 6 at 4,000 dito sa chapter 8. Ikalawa, the amount of bread used in this miracle is different. 5 loaves in chapter 6 and 7 loaves here in chapter 8. Thirdly, the amount of food left over is different. 12 small basketful in chapter 6 and 7 large baskets o kaing dito sa chapter 8. Ikaapat, the first miracle took place after a day of teaching. This one took place after 3 days of teaching. Panglima, in the first miracle, Jesus was motivated by the spiritual needs of the crowd. Mark chapter 6 verse 34. Pagkalunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay parang mga tupang walang pastol. Samantala sa chapter 8 verse 34, Jesus was motivated by the physical needs of the crowd. Ako ay nahabag sa mga tao sapagkat 3 araw na silang sumasama sa akin at walang makain. Panganim, the first miracle was performed using food from an outside source. Mababasa natin sa John chapter 6 verse 9. Mayroong isang batang lalaki rito na may 5 tinapay na sebada at 2 maliliit na isda. Samantala sa chapter 8, in this miracle, it appears that Jesus used what the disciples already possessed. Pang-7, the first miracle was designed to teach the disciples that Jesus was the bread of life for the Jews. But in chapter 8, this miracle is designed to teach them that Jesus is the bread of life for the world. Ang pagpapakain sa mga tao na naganap sa chapter 6, pinakikita na si Jesus ay nagmamalasakit sa ating mga spiritual na pangangailangan at kapakanan. Samantala sa chapter 8 naman, pinakikita ni Jesus na siya ay nagmamalasakit at pinapahalagahan din ang ating mga pisikal na pangangailangan. Kaya't sa pagkakataong ito mga kapatid, ating eksaminin ang milagro na natala sa ating teksto upang ating masulyapan ang tagapagligtas na nagmamalasakit. 3 mahalagang punto ang ating muling mabibigyang pansin sa ating teksto. Ang una, ang pangangailangan ng maraming tao. Verse 1, nang mga araw na iyon, ang mga tao ay napakarami. Walang makain ang mga ito, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ang mga taong ito ay kasama ni Jesus sa loob ng 3 araw. Ngayon, natapos na ang pagtuturo at handa na si Jesus na tapusin ang kanilang 3-day Bible study
o service. At sa pagtatapos ng 3 araw na pangangaral, alam ni Jesus na ubos na ng mga tao ang lahat ng kanilang baong pagkain at sila'y walang makakain sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang mga tahanan. According to verse 3, wika ni Jesus, kung pauwiin ko sila sa kanilang tirahan na hindi pa nakakakain, manlulupaypay sila sa daan sapagkat malayo pa ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Marami sa mga taong umaten ng 3 araw na pangangaral ni Jesus ng salita ng Diyos ay nagmula pa sa malalayong lugar at ang lahat ng mga taong ito ay may iisang pangangailangan sa mga pagkakataong iyon, pagkain. At pawang lahat sila ay walang kakayahan matugunan ang pangangailangang ito. Nakikita natin lahat ang ating sarili sa parehong sitwasyon paminsan-minsan. May mga pagkakataon na lahat tayo ay nagkukulang sa mga pangangailangang pisikal at gayon din pangangailangan ng mga material na bagay, tulad ng kinaharap ngayon ng ilan nating mga kapatid. Sa totoo lang, ito ang paksang napakahirap ipangaral, pagkat marami sa atin ang lubos na may mga sari-sariling kakulangang nararanasan. Ang buong bayan ng Diyos habang sila ay naglalakbay sa ilang patungong lupang pangako ay nagkukulang sa pagkain at tubig. Si David man ay may mga pagkakataong nagutom sa kanyang pagtatago habang siya ay pinag-uusig ni Haring Saul. Even Jesus knew the depths of poverty, hunger and thirst, and he also experienced unimaginable pain and suffering nang siya ay binugbog at ipinako sa krus. Tayo din ay sumasang-ayon sa pinatotohanan ni Job. Sa kanyang sulat, chapter 14, verse 1, sabi niya, ang buhay ng tao ay maikli lamang at puno ng kahirapan. Karamihan sa atin dito sa ating munting online group ay pamilyar sa paghihirap at pisikal na sakit. Lalo na kaming mga seniors, madalas na may sakit na nararamdaman ng aming katawan. Alam ng karamihan din ang dulot ng stress dahil sa kakulangan sa pananalapi. Everyone here knows what it means to hurt and to hurt deeply. That is our common experience in this world. Solomon said it this way, Ecclesiastes chapter 2 verses 22 to 23. What has a man from all the toil and striving of heart with which he toils beneath the sun? For all his days are full of sorrow, and his work is a vexation. Even in the night his heart does not rest. This also is vanity. Tayong lahat ay nakauunawa ng katotohanan na lahat tayo ay may kani-kaniyang pangangailangan at kasama sa ating mga pagsusumikap na mapunan ng mga pangangailangan ito ay nakapagdudulot ng lubos na kapaguran at kapag minsan pa nga ay kapanglawan. Ang ikalawang mahalagang bahagi na ating makikita sa ating teksto, ang Panginoon at ang kanyang kahabagan. Verse 2, Ako ay nahahabag sa mga tao, sapagkat 3 araw na silang sumasama sa akin at walang makain. Batid ni Jesus ang pangangailangan ng napakaraming tao na pumunta sa kanyang kinaroroonan upang makapakinig ng kanyang pangangaral. 3 araw na nabusog ang kanilang kaluluwang nauuhaw sa salita ng Diyos at ngayon, physically, pagod at gutom silang lahat. Alam ni Jesus na magiging mahirap sa kanila na harapin ang malayo nilang paglalakbay pauwi sa kanilang mga tahanan. Pagkat ngayon, pagod at kumakalam ang kanilang mga sikmura na maaaring maging sanhi ng kanilang pagkahimatay sa malayong paglalakad. Malinaw sa talata na sinabi ni Jesus
na siya ay nahabag sa kanila. Ang salitang nahabag sa orihinal na salitang ginamit ay laman ng idea ng pakikiramay na may naising tumulong. Ibig sabihin, naantig ang damdamin ni Jesus at siya ay nagdesisyon na kumilos and do something to meet their needs. This is a glimpse inside the heart of the Lord Jesus. He is telling His disciples that He sees a need and He is determined to do something about it. Ako ay nagbibigay papuri sa ating Panginoon pagkat tayo ay naglilingkod sa ating tagapagligtas na may malasakit. Hebrews chapter 4 verse 15. Samantala, sa 1 Peter chapter 5 verse 7, wika ni Pedro, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang salitang nagmamalasakit dito ay dala-dala ang idea ng pagpapakita ng interest to someone. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay interesado at tinitingnan ang mga kaganapan sa buhay ng bawat nagtitiwala sa Kanya. This kind of concern and compassion can be seen throughout the pages of the Bible. Sino ang tanging nagpakita ng pagmamalasakit, pagpapahalaga at patuloy na tumulong sa bayan ng Israel na wala nang ginawa kundi magreklamo at dumaing sa lingkod ng Diyos na si Moses nung sila ay nasa ilang. Sa kabila ng kanilang pagrereklamo ay patuloy silang inaruga, inalalayan at ibinigay ang kanilang mga pangangailangan ng Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Pinamalas ng Diyos sa kanila ang napakaraming kamanghamanghang milagro. Sino rin ang magbibigay pansin at pahahalaga ng isang pinalayas na alipin tulad ni Hagar at ng kanyang anak na si Ismael? Dumating sa kanila personally ang Panginoon and provided all she needed to survive her wilderness experience. Sino rin ang makapapansin at mag-aaruga ng isang hintil na babae at ng kanyang anak na mamamatay na sa gutom? At dumating sa kanila ang propeta ng Diyos na si Elijah upang samahan sila, sa ganon matugunan ang kanilang pangangailangan sa panahon ng kagutuman. Daan-daang tao ang namamatay araw-araw sa Israel nang si Jesus ay naroon. Sino ang makapapansin at magpapahalaga sa isang lalaking nagngangalang Lazarus o ang 12 taong gulang na babae o ang anak ng isang balong babae na namatay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki? Jesus cared and He raised them all from the dead. Sino ang magbibigay pahalaga sa ating mga makasalanan na pawang mga suwail sa Diyos at papunta sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno? Ang ating Diyos Ama sa langit cares. That is why He sent His only begotten Son. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagmamalasakit si Jesus sa atin, kaya't kusang loob niyang ipinagkaloob ang sarili bilang kahalili natin doon sa krus ng Kalbaryo. 1 Peter chapter 2 verse 24. Dinala niya sa kanyang sariling katawan ang ating mga kasalanan sa ibabaw ng kahoy upang tayo na namatay sa kasalanan ay maging buhay sa katuwiran at dahil sa kanyang sugat kayo ay gumaling. Ako'y lubos na muling nagpupuri sa ating Panginoong Hesus pagkat He genuinely cares about the needs of His people. Hindi tayo dapat magkaroon ng hesitation na dalhin sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan pagkat nalalaman niya ang kasalukuyang sitwasyon na ating hinaharap at siya ay nangako ng tulong sa panahon ng kagipitan. Ang ikatlong mahalagang punto sa ating teksto,
ang himala at mga aral nito, verses 4-9. Matapos ipahayag ni Jesus ang kanyang naisin na pakainin ang maraming tao, sa verse 3, agad naharap ito ng pagdududa. Verse 4, sinabi ng mga alagad, papaano mapapakain ng sinuman ang mga taong ito ng tinapay sa ilang nadakong ito? Kamakailan lamang nakita nila ang pagpapakain ni Jesus sa 5,000 katao, chapter 6. Parang biglang nagkaroon ng amnesia ang mga alagad at patuloy pa rin silang nag-alinlangan sa kakayahan ni Jesus na gawin ang imposibleng bagay. Sa verse 5, tinanong niya sila, ilan ang inyong tinapay diyan? Sumagot sila, 7. Verse 6, inuutos niya sa napakaraming tao na maupo sa lupa. Nang makuha niya ang 7 tinapay at makapagpasalamat, pinagpira-piraso niya ang mga ito. Ibinigay niya ang mga ito sa kanyang mga alagad upang idulot sa mga tao. Idinulot nila ang mga ito sa mga tao. Mayroon din silang ilang maliliit na isda na mapagpala niya ito ay ninais din niyang ito ay maidulot sa kanila. Katulad ng pagpapakain ni Jesus sa 5,000 katao, muli niyang tinanong sila kung ilang pirasong tinapay ang mayroon sila. Sa unang milagro, nagtanong ang mga alagad sa mga tao kung how much food was available. Sa pagkakataong ito, tinanong niya ang kanyang mga alagad kung ilang pirasong tinapay ang mayroon sila. Kinuha niya ito at nagpasalamat sa Diyos at kanyang pinagpira-piraso. At matapos ay kanyang pinag-utusan ang kanyang mga alagad na ipamahagi ito sa mga tao ang di maubos-ubos na ilang pirasong tinapay at isda. Sa verse 8, kumain ang lahat at sila ay nabusog. Kanilang kinuha ang lumabis na pira-pirasong tinapay, nakapuno sila ng 7 kaing. Mayroong ilang mga aral na maaari nating makuha mula sa himalang ito. Hayaan ninyo akong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga ito. Una, this miracle reminds us that Jesus is the universal Savior. Ang 5,000 katao na pinakain sa chapter 6 ay binubuo ng mga Hudyo lamang. Samantalang sa pagkakataong ito, si Jesus ay nasa bayan ng mga Hintil at ang 4,000 katao na napakain ay pawang mga Hintil. Itinuturo ni Jesus na di lamang sa kanyang mga alagad, kundi sa ating lahat na siya ang tagapagligtas ng lahat ng tao, Hudyo man o Hintil. John chapter 1 verse 12. Datapat ang lahat ng tumanggap sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay ang mga sumasampalataya sa kanyang pangalan. Ikalawa, this miracle reminds us that Jesus is more than sufficient to meet the needs that exist in His people's lives. Ephesians chapter 3 verse 20. Siya ay makakagawa ng pinakahigit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang talatang ito ang magpapaalaala sa atin na magagawa ni Jesus ang anumang bagay para sa kanyang mga tao. Gaano mang kataas ang bundok ng pagsubok ang ating hinaharap, magagawa niyang malampasan natin ito ng may pagtatagumpay. Ikatlo, this miracle reminds us that He has all that we need for the journey home. Nang mabusog na ang mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na kunin ang mga labi ng pagkain at pinauwi na niya ang mga tao. Ano ang ginawa nila sa 7 basket na puno ng pagkain? Ayon sa mga scholars, malaki ang mga basket na ito at maaaring maglaman ng ilang daang libra bawat isa. Tulad ng pinaglagyan basket ni Pablo nang siya'y tinulungan ng kapatiran na makatakas sa mga religious leaders na nagtatangka na siya ay patayin. 2 Corinthians 11:33. Sa pamamagitan ng isang tiklis, ako ay inihugos sa bintana pababa sa kabila ng pader
at nakaligtas ako sa kanyang mga kamay. Sa aking lamang palagay, ang maraming tirang tinapay at isda ay ipinamahagi pa rin sa mga tao para sa kanilang paglalakbay. Mayroon silang take-home pa para makasiguro na sila ay di magugutom sa kanilang paglalakbay. Purihin ang Panginoon sapagkat sisiguraduhin niya na matutugunan ang ating lahat ng pangangailangan hanggang tayo ay makatapos sa ating lakbayin dito sa lupa. Sometimes the way gets hard and the flesh gets weary, but God sees to it that we have everything we need to see us all the way home. Ikaapat, this miracle reminds us that we are people of little faith. Nakita na ng alagad ni Jesus na siya ay magpakain ng higit pa sa dami ng mga tao sa pagkakataong iyon. Datapwat sila ay nagkaroon ng pag-aalinlangan. Nang sabihin ni Jesus ang kanyang damdamin na ayaw niya na ang mga tao ay uuwi ng gutom, katulad din tayo ng mga alagad ni Jesus, nakakalimutan natin na ilang beses nang tinugunan ni Jesus ang ating mga pangangailangan. Sa tingin ko, dapat ang reaksyon ng mga alagad ay sinabihan ng mga tao ng huwag kayong mabahala. Alam ng Panginoon ang inyong kalagayan. Saglit lang at kayong lahat ay makakakain. Pagkat kasama natin ang Panginoong Hesus na nagpakain sa higit pang bilang ng mga tao na mayroon tayo ngayon. At this point mga kapatid, let us ask ourselves, how many times has the Lord provided for you, met your needs, or come through for you in your life? How many times has God moved mountains, overcome seemingly insurmountable obstacles, or provided miraculous interventions on your behalf? And how many times have you still doubted Him when the next trial came up in your life? Tama ang pahayag ni Jesus na tayo tulad ni Pedro ay mga taong maliit ang pananampalataya at palagian na lamang nagkakaroon ng pagdududa. Mapapabuti ang ating kalooban at pag-iisip sa panahon ng kakulangan kung lubos lang tayong magtitiwala at magpapasakop sa kalooban ng Diyos, katulad ni Job sa lumang tipan. Matapos na mamatay lahat ang kanyang mga anak at mawala ang lahat ng kanyang kabuhayan, ganito pa rin ang kanyang saloobin at reaksyon sa mga pangyayari. Job chapter 1 verses 20 to 22. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatiripa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't di siya nagkasala laban sa Kanya. Nagpakita din si Apostol Pablo ng parehong salooben at reaksyon ng siya man ay maharap sa matinding pagsubok ng buhay. Sa ikalawang Corinthians chapter 12 verse 9, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Ito naman ang sagot ni Pablo sa pahayag ni Jesus. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kapighatian. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Patuloy nawa nating pagtiwalaan ang ating Panginoong Hesus at huwag panghinaan ng loob o mag-alinlangan sa katapatan niya sa atin sa tuwing humaharap tayo sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Ikalima, this miracle reminds us that our God is a generous God. Pinatunayan ni Jesus sa maraming tao doon na higit pa sa sapat ang kaya niyang ipagkaloob sa bawat nagtitiwala sa Kanya. John chapter 10 verse 10. Ang magnanakaw ay hindi pumarito
Maliban siya ay magnakaw, pumatay at maminsala, ako ay narito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may lubos na kasaganaan. Isang kilalang mangangaral ang nagsabi that our God is the God of the more. He has more love, more mercy, more grace, more blessings, more of everything than you will ever need. Pang-anim, this miracle teaches us that great things can happen if we can just get the need into His hands. Ang kaunting tinapay at isda ay naging sapat para sa karamihan dahil nakuha nila ito sa kanyang mga kamay. Mahal kong kapatid sa Panginoon, ano ang iyong pangangailangan sa mga sandaling ito? Ano man ang iyong kailangan, bakit di mo dalhin ito sa mahabaging kamay ni Jesus? Sa pagtatapos, kapatid, ano ba ang sitwasyong iyong kinaharap? Nahaharap ka ba sa isang imposibleng sitwasyon? Lubha bang napakabigat na ng pasanin na iyong buhat-buhat at nag-aalala ka kung paano matutugunan ng iyong malaking pangangailangan? Dalhin mo ang bagay na ito sa harapan ni Jesus because our Savior cares. Ano man ang taas ng bundok, ituturo ni Jesus ang daan upang maakyat mo ito at makababa ka muli na may bagong taglay na kalikasan. Ito muli ang inyong lingkod at tagapagturo, Brother Ed, ang mayamang habag ng Diyos Ama at biyaya na masusumpungan kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas at ang pag-iingat ng Espiritu Santo ay sumaatinawa ngayon at magpakailanman.